Ito yung nagtrending na video ng mga grupo ng kabataan na nagkakasiyahan sa kalsada sa araw ng kapistahan ni San Juan Bautista. Well, makikita nga natin sa video na malaking perwisyo sa mga motorista. Ayun. Ang iba dito nagtatrabaho pa. Pupunta pa lang sa trabaho ngunit basang-basa na. Ang iba talaga dito ay pinipilit na pasugod sa loob ng sasakyan upang makapagsaboy lang ng tubig. Naku po. Ayan, hinaharangan pa yung mga bus. Ayan, oh, basang-basa na. Siguro magtatrabaho pa yan. Oy, binubuksan talaga yung pintuan ng sasakyan at sinasabuyan sila sa loob. Ayan, so talagang hinaharang yung mga daanan, hinaharang yung mga sasakyan na dumadaan at saka sinasabuyan ng tubig. Ginagamit pa ng mga sprayer. Kawawa yung mga hindi close ang sasakyan nila dahil napapasok talaga sila ng tubig. Ako po, hindi nga nararapat na mga aksyon ito. Naging madalas na itong naging aktibidad sa pista ni San Juan Bautista. Ngunit sa puntong ito na nakikita po natin sa video, hindi nga nasusunod ng tama ang pagdiriwang ng pista ni San Juan. Hindi naman masama po ang pagdiriwang na ito na nagbabasaan ng tubig, ngunit dapat rin nagawin lamang ito sa tamang lugar at tamang mga tao. May nakadesignate po na tamang lugar ang LGU sa mga nais sumali sa pagdiriwang ng basaan sa kalsada. Again, this is a fiesta na ginagawa rin sa mga bayan na kung saan ang lahat ng mga naroroon ay considered na nakikilahok talaga sa basaan. Kagaya po nito sa video na ito. Makikita natin na ang lahat ng mga naroroon sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival na nakatuon rin sa pista ni San Juan ay masasabing kusang loob na sumasali sa basaan at gustong mabasa dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad na ito. Ngunit ano pong hindi maganda sa nagtrending na video na ito? Ang gawin sa kalsada at pilitin ang iba na mabasa ng tubig. Kaya ang nangyayari ay perwisyo talaga sa ibang tao, lalo na sa mga magtatrabaho pa lang. Now, ito ba ay sinasang-ayunan ng simbahan? Hindi rin. Hindi po ito ang pinakapunto ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan. Ang pag-celebrate pa rin ng Eucharist ang pinakasentro ng fiesta na ito at alalahanin ang naging kapanganakan ni San Juan na may malaking papel sa ating mga Kristiyano. Now, marami po sa mga taong ito ang Katoliko. Hindi po natin yan mai-deny. Ngunit Katoliko lamang sa pangalan. Bakit po? Dahil kahit po hindi tinuturo ng simbahan, ay pinipili pa rin ang hindi nararapat na kasiyahan. Again, this is part of fiesta sa bayan. At ang pinakanais lamang ng simbahan ay ang i-celebrate, gunitain ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Kaya nagkakaroon po muna ng misa. At kung makikita po natin sa video, marami ang nakikilahok dito ay hindi naman talaga nagsisimba tuwing pista ni San Juan at nakikisali lamang sa mga kasiyahan. Makikita mo sila sa mga katuwaan sa labas, ngunit sa loob ng simbahan ay hindi mo makikita na nakikiisa sila sa misa. Pagkukulang ba ito ng simbahan? Hindi rin. Dahil araw-araw po may misa na ginagawa sa simbahan at itinuturo ang tamang pag-uugali at pamumuhay na naaayon sa turo ng Diyos. Ngunit hindi po natin maiwasan talaga na may mga Katoliko na ayaw makinig at namimili lamang ng gusto nilang sundin sa mga turo ng simbahan. Ngunit alam niyo po kung anong maganda dito? Na sa kabila po ng mga pagkakasala o mga maling ginagawa ng mga kapatid natin, ng mga Katoliko, hindi ugali ng simbahan na itakwil ang mga ito na hindi sumusunod. Hindi po kagaya ng ibang sekta na kapag makasalanan na ang miyembro ay itatakwil na nila. Ginagawa pa rin ng simbahan ang nararapat na gawin upang turuan ang mga tao na makonvert sa buhay na maayos. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos pa rin ang nagpapabago ng puso ng isang tao upang ituwid ang kanilang buhay. Wala pong pagkukulang sa mga itinuturo ng simbahan, sa mga paalala ng simbahan sa tamang pamumuhay. Ngunit dapat nating tandaan na hindi tayo Diyos upang baguhin instantly ang isang tao na ituwid ang kanyang buhay. Diba? Kaya ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista sa simbahan ay hindi dapat magdulot ng anumang uri ng kapahamakan o hindi paggalang sa kapwa. Ang tunay na diwa ng kapistahan ay ang pagbibigay-pugay at pag-alaala sa buhay at mga aral ni San Juan Bautista na kinikilala po natin bilang propeta at taga-bautismo. Palagi itong itinuturo ng simbahan na
Ang tamang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagdalo sa misa, pagdarasal sa Diyos sa tulong niya. Ang pagdiriwang ng kapistahan ay dapat maging pagkakataon para sa mga deboto na magpakumbaba, magdasal at magbigay pugay sa banal na personalidad na kanilang sinusundan. Mahalaga rin po ng mga aktibidad na isinasagawa ay magdulot ng pagpapalakas ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa ganitong paraan, ang pagdiriwang po ng kapistahan ni San Juan Bautista ay maging isang makabuluhang pagkakataon para sa espiritual na paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng mga deboto. So ayan po mga curious, sana po ay nakatulong po ang video na ito at ituro po natin ang tamang pag-uugali, ang tamang pag-celebrate ng pista ni San Juan Bautista. Sana ay maging aral po ito sa mga kapwa nating Katoliko na gawin lamang kung ano ang naaayon at makakabuti sa ating kapwa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kilala ninyo upang mas marami pa po ang maabot at mas marami pa ang matulungan ng video na ito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa at maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayaan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nito Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.